Hiniling ng isang komite sa Kamara na patawan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang 7 opisyal ng Office of the Vice President. Bigo pa rin kasi silang dumalo sa pagdinig kaugnay sa paggamit ng pondo ng tanggapan. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Para maiwasan makapuslit ng bansa ang ilang resource person ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sumulat ang komite sa Department of Justice para magpalabas ng lookout bulletin order laban sa 7 opisyal ng Office of the Vice President. Ilang beses na kasing iniisnab ng mga naturang opisyal ang mga imbitasyon ng komite kaugnay sa investigasyon sa paggamit sa confidential at intelligence funds. Pinapamonitor ng Kamara ang mga opisyal dahil may subpina ang mga ito galing sa Kamara. And they can leave. As long as walang ganon, hindi naman natin mapipigil yan dahil constitutional right din naman nila na makaalis. So at the very least, ang po pwede nating ma-check dyan is ma-check yung kanilang itinerary. Kung hindi pa rin sisipot ang 7 sa pagpapatuloy ng hearing, posible silang makontempt. Ayon kay Chua, hindi imbitado si Vice President Sara Duterte. Pero welcome naman daw itong dumalo kung gusto nito. Ipinaliwanag pa ni Chua na ang pangunahing layunin ng pagdinig ay ayusin ang mga butas sa batas kaugnay sa confidential at intelligence funds. Bakit yung mga ahensya na wala namang kinalaman sa intelligence gathering nabibigyan ng confidential fund? Ang isa pa sa nakikita namin dito ay yung medyo nagiging lax yung pag-monitor dito. So dapat yan medyo mahigpitan. Hinihinga namin ang pahayag ang Department of Justice sa kahilingan ng Kamara. Sinusubukan din namin kunin ang panig ni Vice President Sara Duterte tungkol dito. Sa kanyang talumpati naman sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi sila magpapadaig sa mga humaharang sa pagdinig ng Quad Committee sa mga isyu ng droga, extrajudicial killings, pogo at iligal na pagbili ng mga Chinese national na mga lupain sa bansa. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.